Singit sa budget ang peg ng isang opisyal ng DPWH. Yan si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang radio interview, ni-name drop kasi siya ni Senator Ping Lacson na tumawag umano sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto para humingi ng gustong isingit sa budget sa 2026. Mula sa gobyerno. Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Wait lang, sir, boss, among manager, Mr. President. Ang tanong namin, kung mapatunayan na may kurap pa at nasunsun kung sinong nasa likod, kung congressman man ito, contractor man ito, senador man ito, ano ang gagawin? Bakit hindi maipapatawag eh? O sino lang ang gusto nilang ipatawag dito sa independent body na to, doon lang tatakbo ang investigasyon. Romualdez, yan ang wag na wag niyong kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha o pangalan ni Saldico, isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez, isa lang sila. Hindi nagawa nila yun kung hindi yun utos ni Romualdez. Yes. Magandang araw muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Grabe ho, no? Merong dumadawit dito kay Kat Joby na siya daw ay meron ding baho. At meron namang umuugong na isang Yusek na ang pangalan ay Cabral, nagpapasingit umano sa DPWH budget. Naku mga kasama. Iba ang usapan ngayon. Mga Yusek, Yusek Cabral nagpapasingit umano sa DPWH ng budget. Sa DPWH budget. Bakit? Ano ito? Ang hirap Tumawag kay Senator Soto para magsingit sa propose. Binulgar ni Tito Sen. Yan ang maganda. Nabubulgar. Investigasyon sa flood control, tinalakay ni BBM sa Exclusive 101. Ito lang ang tanong dito. Kung alam nyo naman palang may anomalya at kayo ang nagbulgar, bakit sipakin nyo? Kailangan pa bang mag-resign ang tao? Gawin nyo. Ginawa ni Tatay Digong. Pag may anomalya, sibak. Ganun, dapat. Ang hirap Interview dito, interview doon. Wala naman sinipak. Hintay pa mag-resign. Tobitian ko, papalit kay Romualdez. Naku, magandang balita ito. Kung totoo man ito, magandang. Happy. Happy ang lahat. Siya nga pala shoutout po doon sa kahapon na family. Ayan, nakilala tayo. Pumunta tayo sa isang mall somewhere in Cavite. Hindi. Sabihin na natin yung lugar, no? Ano ba nga yun? Malapit sa Landers. Boom. Verona. Hindi ko na matandaan. Shoutout po sa inyo si ate. Shoutout mo ma'am. Shoutout po sir. Ayan simulan na natin. Ano ito? Matunog ang pangalan ni Toby Tiangco na siya ang papalit kay Martin Romualdez bilang bagong speaker ng House of Representatives. Wait lang. Meron tayong nakukuhang punto rito Kung siya nga tiyak ang pwedeng ipalit o siya ang papalit at inutos na, paano pananagutin yung isa? Sige nga. Ando ng pera Ando na. Naubos na nung 2025 budget. Okay. Okay. May laro. Nilaro tayo. Kung sakali matuloy tayo magre-reaction lang naman. Kung sakali na siya ay upong House Speaker, itong si Kat Joby, analyze nyo muna maigi. Kunyari, nagbulgar. I-analyze nyo lang I-analyze nyo lang. Hindi natin binibigyan pa ng ng konkretong conclusion. I-analyze nyo mabuti. Pag siya ang naging House Speaker dahil sa kanyang pagbubulgar at naipit itong si Balulong,
At binulgar din ng Pangulo. Anong laro yun? Tinago na ang kaba ng pera? Ganun ba yun? Sa nagbigay ng clue, si Attorney Rowena Guanzon, Toby, kapalit ni Tambi, manifesting. At dahil sobra at malawak na ang korupsyon sa Marcos administration na pinaghihinalaan na nagmumula ang korupsyon sa mga kongresista. Nako, Kaya yan naman ba? walang magawa si BBM kundi ang umiyak na lamang sa sulok. Oo, Biyak? Bakit? Ikaw ang Pangulo. Bakit ka iiyak? Ah? Are you teary-eye? Yes, because I'm very upset. Eh, kung upset ka, gawa mo ng paraan. Ganun lang, simplihan lang natin. Huwag puro, artista ka ba? Hindi naman. Diba? Ganun lang yun. Ang pagbaha, ay merong mga solusyon dyan. Dapat ginawa ng solusyon. Ano nangyari? Naubos ang kaban, walang solusyon. napaiyak siya. Very upset siya. Naaawa daw siya sa mga mahihirap na siyang nagdurusa ngayon sa iba't ibang kalamidad tulad na lamang ng pagbaha at ang mga nakaupo pang politiko ang siya palalong yumayaman. Naniniwala naman si Ms. Crisette Loreto Chu na alam naman ni BBM ang katotohanan patungkol sa mga insertions ng budget. Matagal na yan. Sinabi na ni BP Sara yan. Kay Tatay Digong, alam na rin yan. Diba? Oo, kasi kung hindi mo alam at nagkukunwari ka lang, o blanco ka sa usapin, pwede ba yun? Meron kang fund para sa pag-iimbestiga, confidential. Pwede mo pa imbestigahan yun. Di ba? Sino yung mga durobo? Ito na, pinangalanan na nga, di ba? 15. Sino yung nasa likod niyan? Alam mo na rin yun. Oo, simplihan natin. Baka kasi gusto dito, pamapanagot lang, yung mga kontratista, hindi naman pwede yun. Hahanapin ng taong bayan at hahanapin ng mga senador itong nasa likod. May nababanggit pa dito, yung USEC gusto dito balita mismo to sa stream media. Sang USEC, nang nangangalang Cabral, ang nagpapa-insert daw sa DPWH. Nako, mahirap yan. Di ba? Mahirap yan. Sino nagbulgar niyan? Si Lacson, tsaka si Tito Soto. Paano mo nasabi yan, Kuya Goods? Kailangan pa. Wait lang. Nako, ito na. Wait lang. Yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Paano nga nasabi? Ito, papasok natin. Para hindi ka sabihin mo fake news eh. Hindi tayo fake news dito. Sabi. May pasabog si Senador Ping Lacson. Yeah. Isang USEC ng DPWH ang tila nasa likod umano ng mga insertion sa panukalang budget ng DPWH Nako. para sa susunod na taon. Ang tanong, aamin kaya ito? Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Maagang pagsingit sa budget ang peg ng isang opisyal ng DPWH. Yan si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang radio interview, ni-name drop kasi siya ni Senator Ping Lacson na tumawag umano sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto para humingi ng gustong isingit sa budget sa 2026. Pagkatapos ito ng midterm polls ngayong taon. At dahil for transparency and good governance ang isinusulong ni Soto, tinanggihan niya raw ito. Tanong ni Lacson, ilang miyembro na kaya ng Kongreso ang pumatol sa insertion sa budget? Ayon sa Senador, as early as January, nagsimula na ang budget call at natapos nitong Hunyo para maipasa sa Kongreso sa loob ng 30 days matapos ang sona ng Pangulo. Base sa directory ng DPWH, si Cabral ang kauna-unahang babaeng rank-and-file employee na naging USEC ng ahensya. Siya ang nakatoka sa infrastructure planning and programming, kabilang ang PPP projects ng DPWH. Ikinalungkot ni Lacson ang nangyari dahil posibleng mawalan daw ng saysay ang checks and balances ng proseso ng pagbabudget. Sa huling monitoring, wala pang sagot. Yan yung mga nababalita. Kita nyo?
Parang ano lang normal na empleyado naging USEC. Pwede naman yun eh. Sa Amerika nga eh, di ba? Normal na empleyado, pwede ka maging manager eh. Normal lang yun. Ang tawag yung promotion. Dito. Si Cabral sa Billionaire News Channel tungkol dito. Una nang kinwestiyon ang role ni Cabral sa pag-oversee ng budget ng flood control projects. Sa 2025 proposed budget kasi, ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, hindi lalagpas sa 200 billion pesos ang halaga ng flood control projects, pero lumagpas ito sa mga 350 billion sa GAA. Depensa ni Cabral, hindi na raw kasama ang DPWH sa mga pagdagdag na ginagawa ng Kongreso matapos ang NEP o proposed budget. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa, kung paano napunta yung insertions? Yun po. Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Nako eh. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin, na nalalaman mo na nangyayari ito. Tama. Kasunod nito, sa House of Representatives naman, binalaan na rin si Cabral ng contempt o detention matapos idiin ni Representative Romeo Acop ang tila budget changes sa 2026 ng District Engineering Office ng Antipolo. Para sa Agenda Weekend, Hannah. Kita nyo? Nakikita ngayon sa investigasyon kung sino yung gusto magpa-insert ng budget. Yaman, ano? Talagang ibang klase. From ordinaryong manggagawa, naging USEC. Yan ang balita ha. Tumawag kay Tito Sen. Alamin natin naman ito. Kasi kanina, si Lacson ang nagbulgar kasi tumawag kay Tito Sen. Ito naman, mismong direkta ba? Tama ba? Sige. Isang opisyal ng DPWH ang tumawag umano sa isang senador para sa nais nilang insertion sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, sa panayam ng Super Radyo DZBB. Ganun din. Tumawag kay Tito Sen. Ang naging tulay nito, si Senador Lacson. In-expose ngayon. Pahiya ang babae dito. Makakaladkad ang pangalan. Meron kayong investigasyon, andyan ongoing, tapos tatawag ka, gusto mong magpa-insert. Kung totoo man ito, ay nako, ibang klase. Puso. Buti pa ang saging may puso. Di ba? Gawin nyo maayos ang trabaho. Yung mga budget na yan, iligay nyo doon sa tamang pabubuntahan. Hindi yung ibang klase kayo, gusto nyo ubusin. Magkano kaya? Sana tuloy-tuloy itong investigasyon na to. Sana hindi ito matabunan ng ibang issue. Kasi yung kanina, ibabalik ko lang doon babalik ko lang dito na magiging House Speaker, baka matabunan ito ng kwento. Ano yung kwento ba? Ito nga yun. Sabi rito, mayroon parang nagsusulong na ito si Katyobi ay papalit kay Romualdez. Okay, give na, napalitan. Parang ganito lang yan eh. Tapos ka na, napalitan ka na, ano mangyayari? Hindi ka na imbestigahan? Ganun ba yun? Simplihan lang natin ang tanong. At ang katamaran ni BBM ang siyang nagdala sa taong bayan sa kapahamakan at patuloy na nagdurusa sa kahirapan, upset and teary-eyed. Personally, I will accept BBM as sincere in his tears if he moves to unseat Martin Romualdez. Alam niya na ang totoo about the insertions. And yes, I agree that it can very, very well be possible that it is, above all, BBM's laziness in going through the documents that made him miss many items. I can see it happen because ganun din ako. I trust people completely enough. I put them in charge of many things kasi tamad at mabilis mag-trust ako. But now that he knows, there is no excuse for the president to still trust the House Speaker because Ito, hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi. Kasi kung alam mo na yung pinsan mo ang nagiging problema, ang sanhi lahat ng pagbagsak at pagsira ng pangalan mo, pwede mo sibakin. Diba? Pwede sibakin. Agad-agad. Kaso, wala eh. Wala kang makita ang ganun. Ang sabi ng iba, parang takot pangaraw. Bakit kaya natatakot? Ano kaya tinatago?
Parang hawak daw sa leeg. Naku po. Imbestiga sa flood control, tinalakay ni PBBM sa Exclusive 101. Ano yung meron dito? Pasok. Nagalit daw si Pangulong Bongbong Marcos sa epekto sa mga Pilipino ng naungkat na korupsyon sa mga flood control project. Iaanunsyo daw niya sa mga susunod na araw ang bubuo ng Independent Commission na bubusisi sa mga anomalya at walaan niya itong sasantuhin. Narito ang eksklusibong pagtutok ni Vicky Morales. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling, sa susunod na linggo ay aanunsyo na kung sino-sino ang magiging miyembro ng independent body na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Ito na. Kita nyo? Pumasok yung independent body. Andoon. Ito ha. Bibigyan ko lang kayo na example. Diba? Gusto ipanukala yan. Sino-sino ang gusto magkaroon ng independent body? Diba? Pambabasto yan sa Blue Ribbon. Kasi ginigisa ng Blue Ribbon Committee itong investigasyon ng flood control. Ngayon, gumawa ng independent body ang mama. Paano mangyayari ngayon dyan? Nagkamali kasi siya ng bulgar. Nagbulgar siya ng mga kontraktor. Akala siguro ng mama, kontraktor lang ang hahanapin at pananagutin. Dahil nga, alam na kararami na ito ay sumiwalat ngayon kung sino. Hinahanap ngayon ng Blue Ribbon Committee kung sino yung nasa likod. Ngayon, itong secretary ng DPWH, masakit sa loob na masibak. Anong ginawa? Nag-resign na lang. Hindi nakakayanin dahil ginigisa na eh. At ang taong bayan na ang kumikilos. Nakita nyo yung mga protesta. Nakita nyo. Putik at pintura ang inabot ng compound ng mga nasasabing mga kurakot. Pati yung Congress sa batasan. Meron pa mga, ang problema lang doon, mga bata ang napapront. Masaklap, di ba? Mga bata ang pinapapront na mga independent body. Sino-sino? Alamin natin mamaya. Sa sunod na linggo. So ngayon, sila naman mag-iimbestiga. Ano to gagawin? Tatabunan nyo yung house, yung Blue Ribbon? Ando na yun eh. Committee ng Blue Ribbon eh. Sasapawan. Sino na naman? Maglalagay na naman sila. Tapos, kunwari, ito lang reaction lang natin to, opinion. Baka kunwari lang, investigasyon, pagdating ng dulo, wala na naman, kwentuhan lang. Hindi kagaya ito yung Blue Ribbon, yung committee ni Senator Marcoleta, maganda. Lumalabas. Sinusunsun kung sino yung mga dapat sunsunin. Ito. Ang formal name. Pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit na. 3 ang magiging miyembro ng komisyon. At ayon sa Pangulo sa aking eksklusibong one-on-one interview nung Sabado, wala sa mga ito ang magmumula sa gobyerno. Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Wait lang sir, boss, among manager, Mr. President. Ang tanong namin, kung mapatunayan na may kurap pa at nasunsun kung sinong nasa likod, kung congressman man ito, contractor man ito, senador man ito, ano ang gagawin? Kakasuhan ba? Makukulong po ba? Tanong lang po. Nagtatanong po ang taong bayan. Kasi, biruin nyo apektado lahat. Konting ulan, bumabaha sa Parañaque. Konting ulan, nag-uumapaw sa Maynila. Konting ulan, ang Bulacan. Kita nyo. Dating maayos ngayon. Gabewang, Hagunoy Bulacan, Kalumpit Bulacan. Valenzuela, damay na rin. Halos buo eh. Anong gagawin ho? Pag nasunson, eto pa nga, nabalita yung USEC, isang USEC. Ano pong gagawin dyan? USEC, bumubulong para sa... Wow. Man ibinunyag sa ngayon kung sino-sino ang mga ito, nagbigay ng mga clue ang Pangulo. Kailangan daw na mayroong abogado o isang justice. Kailangan din daw ng investigador at forensic... Eto na yung Sarsuela.
kailangan ng justice, oo, kailangan ng investigador, pero hindi sa, hindi raw private, hindi raw government, hindi raw nasa ahensya, hindi raw nasa administrasyon. Pero, totoo ba? Malalaman natin next week, ha? Baka kasi dito ipasok ka si the hire, magulat na lang tayo kasi kailangan ng investigador eh. Di ba? Siyempre, si IDG yun. Dati. Tuloy. Accountant. How powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have the subpoena power powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have the sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Sabi pa ng Pangulo, Ano daw? Parang, ulitin natin parang hindi mag-iimbestiga kung sino. Ganun ba? Ulitin natin. Wala rin kabuluhan yung will have the sasabihin, may sacred cow na naman, o may Ito. They be able to even investigate the Congress people, They will have the subpoena power powers to investigate anything and anyone. Nako, kita nyo. Wala rin pala. Kwentong kutsero. Marimar. Ang hinahanap po, Sir, Boss Manager, Mr. President, ang hinahanap po ng tao kung sino yung accountable dito sa behind the scene. Please lang naman, paimbestigahan nyo. Pero kung ganito, sabi ni Bibi Sara, kwentong sarsuela lang ito. Lahat. Wala tayong magagawa dyan, mga kasama. Sinabi na Aabangan pa ba natin to? Parang ako, hindi ko naabangan yung investigasyon ng independent body. Otherwise, then what they will have the sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Sabi pa ng Pangulo, maaring hinga ng tulong ng komisyon ang lahat ng ahensya ng gobyerno, halimbawa sa NBI para sa investigasyon o kaya sa COA para sa impormasyon. Wala raw sasantuhin kahit pa kaalyado o kaanak. We're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Tama ba yung naintindi ko kanina? Kung mali ako, pa-correct na lang Kasi, tama ba? Gusto kong ulitin Walang paimbestigahan o may paimbestigahan? Kayo, uulitin ko para maliwanagan tayo Anyone. Otherwise, kailangan din daw ng investigador at forensic accountant. How powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have the subpoena power powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have the sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Sabi pa ng Pangulo, maaring hinga ng tulong ng komisyon ang lahat ng ahensya ng gobyerno, halimbawa sa NBI para sa investigasyon o kaya sa COA para sa impormasyon. Wala raw sasantuhin kahit pa kaalyado o kaanak. We're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend, your political supporter, or every single ordinary Filipino citizen? Wait lang, ang tanong niya relative. Bakit hindi sinagot? Ang tanong kasi, kahit yung relative. Who is the very important? Your friend? Your ordinary people? The ordinary people? Wala sa sinagot na relative. Wala sa sinagot wala sa sinagot na sandpit. Woo! Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody. Yun naman pala sir. Please naman. Oo, kayang-kaya nyo yan. Kayo ang makapangyarihan ngayon. Nagawa nga, di ba? Si Tatay Digong nasa dahig. Nagawa nga. Ang bilis-bilis. Ito pababalikin nyo lang si Saldico at ihaharap nyo sa investigasyon. Nagigets ko na. Independent body. So, parang mawawala yung appearance ni Sandpit dito. Parang hindi magiging maugong ang pangalan ni Sandpit dito. Bakit? Hindi maipapatawag O sino lang ang gusto lang ipatawag dito sa independent body na to, doon lang tatakbo ang investigasyon. Pero, hindi kagaya ng Blue Ribbon. Pag pinatawag,
oo, yung Saldi at ito si Balulong, eh lalabas ang baho. Kung meron man. Is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Pero sabi rin ng Pangulo, rekomendatory lamang ang kapangyarihan ng komisyon. Pagkatapos daw nilang suriin lahat ng impormasyong nakuha o nabigay sa kanila, magre-rekomenda kung dapat bang kasuhan o hindi ang isang inimbestigahan. Ang kanilang rekomendasyon ay pwedeng ibigay sa DOJ o kaya sa Ombudsman para sa paghahain ng kaso. Sabi ng Pangulo, naging malaking tulong ang sumbong sa Pangulo website na hindi lang daw reklamo sa mga flood control project ang nakuha. Since we created the website, we have 12,000 plus. Okay. Ang sarswela natin, abangan natin kung ano. Clean your house first. Yan lang sinabi ni Bersamin sa mga mambabatas. Totoo nga naman. Independent body, gagawa, bubuo, para saan? Sabi ni Aling Ledesma dito, for sure yan may pagtatakpan. Merong hindi mag-a-appear dyan. Merong hindi lalabas na karakter dyan. Hindi kagaya doon sa Blue Ribbon, yung mga main character doon, inuungkat. Ano to? Harap bukas ang Office of the President sa budget hearing sa Kamara. Sa gitna ito ng tila banggaan ng ehekutibo at lehislatura ng palaga ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang anyay tangka ng ilang mambabatas na isisi sa ehekutibo ang sarili umano nitong katiwalian. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinost ng Presidential Communications Office, mariin anyang tinututulan ng gabinete ang mga anyay spin mula sa ilang miyembro ng House of Representatives na nagtangkang ibaling ang sisi sa ehekutibo sa mga katiwalian at kapalpakan ng lehislatura. Hindi raw nila kinukonsinte ang anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng ehekutibo at paggamit ng anyay political theatrics para i-hostage ang budget process. Sabi pa ni Bersamin, wala anyang silbi ang anumang investigasyon kung hindi bubusisiin ng mga anyay ugat ng katiwalian. Kaya hamon niya sa Kamara, clean your house first. Ipinaliwanag ni Bersamin ang kanyang pahayag. It's as clear, as direct as that. It's not a mere innuendo. It's just a clear message that there is much to be done by them before they point a finger at the other branch. Hindi raw siya galit, pero malian niya ang pananaw na ibalik sa kanila ang panukalang budget lalo't labas ito sa prosesong inaatang ng saligang batas. They are only doing their job, but one member is particularly wrong in saying that they should return to us the NEP. That is not in the constitutional order. Baka abus na. Baka wala nang ibabalik kasi 2025 pa yun . Isipin nga mabuti. Linisin. 'Di ba? Sinagot diyan do sa yung babae. Ano pangalan? Kwang Sing. Meron na daw silang tawag dito, comment o resolution na hindi raw ibabalik sa yung NEP. Bakit? Wala na siguro. Ando na sa mabubuting kamay. Meron nga si Kaado, 'di ba? Huli-huli sila. Sino-sino yung mga kumakaban? Pinangalanan. 'Di ba? At ito si Atty. Guanzon, banat. Kanino? Kilala nyo na may binabanatan niya. Huwag mong tigilan, Atty. Guanzon. Banatan mo ng banatan. Lalong-lalo na yung hindi nagpaupo sa'yo. Mantakin nyo mga kasama, nanalo ito si Atty. Guanzon sa party list. Ngayon, hindi siya pinaupo ni Balulong. Bakit? Hindi natin alam kung ano yung galit ni Balulong dito. Kasi ito si Atty. Guanzon, ito yung laging bumibira kay Balulong. Kay Bungitngit. Laging bumibira kay Bungitngit araw-araw. Si Balulong, siya yung pinaka-leader ng mga tsinelas na Crocs. Yung mga Crocs, siya yung leader. Hindi pinaupo. Ngayon, ikaw ngayon, Atty. Guanzon, lalo na hot seat sila dito sa flood control, birahi. Pinaka corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations? Sino? At 2025 budget ni Speaker Romualdez sa pinaka
corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations ni Speaker Romualdez? Si Saldico. Aguy. Si Saldico na siyang number 1 representative at founder ng Ako Bicol Party List dyan sa Naga. Ngayon, yung mga tao, pinapauwi na si Saldico kasi namimiss na natin siya. Tama. Kaya, itong si Congressman Saldico, matagal na itong congressman eh. Siya pa nga presidente ng party list, foundation. Nung ayaw pa upuin ni Romualdez sa ako, sa P3PWD siya ang presidente eh. Hindi man lang siya nakiramay sa amin. Hindi ba dapat ang interest ng Party List Association at Foundation ay para sa kanilang mga miyembro? Pero itong si Saldico, siyempre unahin niya bulsa niya. Ang boss niya talaga, si Romualdez. Yan ang wag niyong kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha o pangalan ni Saldico, isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez, isa lang sila. Hindi nagawa nila yun kung hindi yun utos ni Romualdez. Na sige, mag-insert kayo dyan, magdagdag kayo dyan ng mga flood control nyo, yung mga AKAP nyo, yung mga AX nyo, lalo na yung AKAP dahil wala naman talaga yun eh. Ginawa-gawa lang nila yun ng 2025. At ito namang si President BBM. Sir, appreciate ko talaga yung iyak-iyak ka ngayon, tumutulo na luha mo sa awa mo sa mga tao. Yung awa mo, ilagay mo sa galit mo. Ipahuli mo na yan si Saldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. Total, SunWest naman talaga yan at Triton eh. May ebidensya ka naman, ikaw presidente eh. Sa utos mo lang yan, sa DPWs, tsaka DBM, tsaka COA eh. Tapos na yung si Saldico na yan, pag uwi dito, may plunder na. Walang piyansa. Kakanta yan, Mr. President. Ilabas nyo na ang galit nyo. Diyan sa kay Saldico, kung hindi nyo kayang patalsikin yung pinsan nyo na si Romualdez bilang speaker, kasi yan talaga ang mastermind nitong pinaka-corrupt na budget. Abay, hindi na po ito, ordinaryong SOP lang. Mga hinihingi daw ng mga congressman na ito ay abot hanggang 30 to 40%. Ano matitira po sa mga tulay ninyo? Di bagsak after 5 years. Ano pong anong tawag doon? Rock netting. Rock netting? Lalagyan mo na ng net yung bangin. Bilyon-bilyon na flood control na paulit-ulit lang nilalagay sa budget ng DPWH at hindi naman daw napansin ng Department of Budget and Management. Niluloko. Niluloko niya naman ang taong bayan eh. Hindi niyo ba ma-computerize yan? Hindi ba naka-computerize yung mga request na yan bago yan ipasok sa National Expenditure Program ng DBM na pinapasa sa Presidente at pinapasa sa House of Representatives bago umakyat sa Senado? Ano naman po ang katungkulan ni Senator Grace po? Itanong na po natin siya kasi wala pong nagtatanong sa kanya. Yeah. Baka siya po ay makakapagpaliwanag nito at makatulong po sa ating mga kababayan dahil sa pag-imbestiga nito, di ba? Kasi siya ang chair ng Finance Committee. Balik tayo doon kay Saldico. Ay bakit ka pumunta ka Amerika? Noong nagkakagulan na dito Saldico. Evidence of... Attorney, magpapagamot daw ng 90/60. Guilt yung flight mo eh. Baka pagbalik mo dito, iba na itsura mo. Di ka na mahuli. Retoke. Pwede. Umuwi ka na dito, Saldico. Baka tubuhan ka ng kaliskis dyan. Alam mo sa Amerika, maraming dyan, mga kababalaghan dyan. Maraming mga batas yung yung Amerika eh. Pwede ngang under the law of the United States pwede kang papailan dyan eh. Yung ginawa mo, na yun eh. Racketeering na yun eh. Nako. Sobra ka na. Sana may makahanap na mga law sa Amerika na nilabag mo. Total, andyan ka naman. Di pwede ka namang hulihin dyan. Yan. Kita niyo mga banat ni Atty. Guanzon.
Kakaiba to pag ito yung bumira eh. Kaya idol na idol ko to eh. Oo, attorney, wag mo titigilan, ha? Oo, araw-arawin mo, ha? Araw-arawin mo para maganda. O, ang resulta, sila. Sablay sila. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, ha? Isang like, isang share, samahan mo ng subscribe at i-bell all nyo. Like and share, bye-bye.